Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 198. In our verse for today, Proverbs chapter 23 verse 22 to 24. Makinig ka sa iyong mga magulang sapagkat kung hindi dahil sa kanila, hindi ka naisilang sa mundong ito. Huwag mo silang hahamakin kapag sila ay matanda na. Pagsikapan mong mapasa iyo ang katotohanan, karunungan, magandang pag-uugali at pangunawa. At huwag mo itong ipagpapalit sa kahit anumang bagay. Matutuwa ang iyong mga magulang kung matuwid ka at matalino. Ikaliligayan nila na sila ay naging iyong ama at ina. Commandment number 5. Honor your father and your mother. Hindi lang ito yung tipong sundin natin yung mga utos nila nung tayo mga bata pa. Ito ay panghabang buhay na utos sa atin ng ating Panginoon. Pakitaan sila ng paggalang, respeto, pagpapasalamat sa lahat ng kanilang mga nagawa sa atin. At the same time, pag-alaga natin sa kanila, especially according sa binasa natin kapag sila ay matanda na, patuloy natin silang mahalin. This verse reminds us na makinig tayo sa karunungan na nagmumula sa ating mga magulang. Minsan kasi kapag malaki na tayo, akala natin ay mas marunong na tayo. And yun naman talaga ang kadalasan na nangyari. Kahit malayo yung narating mo or mas mataas yung pinag-aralan mo kaysa sa iyong mga magulang, dapat wag mo silang hahamakin. Wag mo silang babastusin, wag mo silang hihiyain, especially during the time na sila ay tumatanda na at wala nang inaasahan kundi tayong mga anak lang. Ang katotohanan, marami silang sinakripisyo para sa atin na kanilang mga anak. Nag-invest sila sa atin ng oras, yung panahon nila, yung kalakasan nila, pananalangin nila sa atin, at the same time, yung taus-pusong pagmamahal sa kanilang mga anak. Ginawa nila ang lahat ng iyon para saan? Para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. And minsan pa nga, meron silang mga pagluha na hindi na nila pinapakita sa mga tao. Wala namang perfectong magulang di ba? But still, ang utos sa atin ng Panginoon ay i-honor sila, igalang, mahalin, at pahalagahan. And hindi naman pare-pareha sa mga magulang din. Maybe napapatanong yung iba sa atin, paano ko igagalang o irerespeto ang magulang ko kung hindi naman siya karespeto, di ba? Bakit yun ang inutos ng Panginoon? And sobrang nahihirapan tayo na gawin yun, especially dun sa mga anak na nagkaroon ng injustice sa kanilang mga magulang. Kaya nga, ang pagiging tagasunod ng Panginoon, hindi lang siya mahirap, isa siyang imposibleng bagay na hindi mo magagawa kapag hindi mo kasama ang ating Panginoon. Ang ating pagsunod at paggalang at pati na rin yung pasasalamat sa kanila ay nagre-reflect kung paano tayo gumagalang, sumusunod at nagpapasalamat din sa ating Panginoon Diyos. Doon sa mga anak na mababait ang mga magulang, ang dali-dali lang gawin Pero paano doon sa mga anak na nagkaroon ng injustice na naranasan sa kanilang mga magulang? Isa itong imposibleng bagay na ang hirap-hirap gawin. Kaya yung iba, hirap na hirap magpatawad ng kanilang mga magulang. Ang katotohanan, hindi natin ito magagawa kung sa pamamagitan lang ng ating sarili. Kinakailangan natin ang ating Panginoong Diyos. Kasi hindi natin ito gagawin, ang pag-honor sa ating mga parents, hindi natin ito gagawin dahil sa karapat dapat silang i-honor. Ginagawa talaga natin to, hindi lang dahil doon, kundi dahil yun ang inutos sa atin ng ating Panginoon Diyos. At ginagawa natin yun dahil sa pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Ito ang sabi sa Bible, paano mo mamahalin ang Diyos na hindi nakikita kung hindi mo kayang mahalin ang iyong kapwa na nakikita mo? Ang hirap para sa isang sinasabi natin na tagasunod tayo ng Lord, na mahal natin ang ating Panginoon na hindi nakikita. Pero kung paano ka makitungo sa iyong parents or sa iyong kapwa na nakikita mo, ay kakaiba kaysa dun sa sinasabi mong pagmamahal mo sa Diyos. Kaya nga inutos ng Panginoong Yesus ang dalawang pinakamahalagang utos. At yun ay ang mahalin mo ang Diyos ng buong lakas, buong isip, buong kaluluwa, at buong puso. At yung pangalawa naman ay mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. I've seen so many testimonies ng mga anak na talagang
nakaramdam ng injustice, na maltrato ng magulang, but still, nagawa nilang magpatawad at magmahal at makipag-reconcile sa kanilang magulang. Paano? Simula nung lumapit sila sa Panginoon. So, my advice to all mga anak na nahihirapang magpatawad, mas lumapit pa tayo sa Panginoon. Mas kilalanin pa natin siya, mas mahalin pa natin siya, dahil apart from the Lord, hindi natin yung kayang gawin. Marirealize natin na tayo nga rin, na isang makasalanan, na marami ring sablay sa buhay, ay pinatawad ng Diyos. How about us na hindi kayang magpatawad ng ating kapwa? Sabi ng Panginoong Hesus, di ba? Kapag ikaw ay marunong magpatawad, patatawarin ka rin ng kanyang amang nasa langit. Subalit, kapag hindi ka marunong magpatawad, hindi ka rin patatawarin ng kanyang ama nasa langit. Meaning, kahit gustong-gusto niyang magpatawad, kaso hindi tayo marunong magpatawad, paano niya gagawin yun? So, honor your father and your mother and continue to love them, continue to give them care, support, and respect. And paano nga ba natin yun gagawin? Di ba? Kung babasahin natin doon sa verse na binasa natin, sabi doon, kinakailangan nating mamuhay ng godly life and a righteous life. Yun ang pinaka masabi natin na makakapagpasaya sa kanila. Kapag nakita nila na ang yung kanilang mga anak ay naglalakad sa katuwiran sa pagkilala sa ating Panginoon Diyos. Lagana pang kalayawan, lagana pang bisyo, lagana pang kung ano-anong kasamaan dito sa mundo. Pero pag pinili natin na mas matuto pa sa salita ng Panginoon, mamuhay ng may integridad, namumuhay tayo na may katapatan sa paglilingkod natin sa Panginoong Diyos, sobra-sobra yung mabibigay nating kasiyahan sa kanilang mga puso. Dahil naniniwala ako na bawat magulang ay naghahangad na makita yun sa kanilang mga anak. Especially kapag ang iyong mga magulang ay naniniwala rin sa Diyos. Bukod dun sa makita nila na umasenso yung anak nila, bonus na lang yun Pero ang number one talaga na panalangin nila, mapalapit yung kanilang mga anak sa ating Panginoong Diyos. At masasabi nila na yung bawat paghihirap, sakripisyo at ang bawat panalangin nila ay hindi nawalan ng kabuluhan. Kaya mapalad yung mga tao na meron pang mga magulang. Dahil lang ibang mga tao, wala nang magulang. So kung kasama mo pa ang magulang mo ngayon, i-cherish mo, pahalagahan mo yung bawat sandali na kasama mo pa siya. Pakitaan niyo siya ng pagmamahal, pasayahin niyo siya lagi, igalang niyo siya, at patuloy niyo siyang alagaan at alalayan. Kung wala naman na sila sa mundong ito at na kinuha na sila ng ating Panginoon, ang tanging magagawa mo na lang is buhayin yung alaala nila sa pamamagitan ng pamumuhay ng may katapatan sa ating Panginoon, sa paggawa ng mabuti, sa paglilingkod sa Panginoon. And lastly, meron akong kwento. Albo, sa isang handaan, meron 2 bata. Lagi ko lagi ko siyang na-example. Halimbawa, yung isang bata, sobrang gulo, ang likot-likot, tapos pinagbabasag yung mga pinggan sa party, di ba? Tapos pinagtataob yung mga lamesa, yung mga upuan, di ba? Di ba? Parang kanino siya magre-reflect? Di ba? Ang tanong lagi, kaninong anak to? Kanino bang anak to? Bakit ang gulo? Di ba? Ang nasisisi yung magulang. Pero kung makakakita ka ng isang bata na yung pinagkainan niya, yung pinagkainan ng mga parents niya, kinukuha niya tapos nilalagay niya dun sa kitchen, tapos parang gusto pa niyang hugasan, di ba? Makikita ng mga tao, anong magiging reaksyon ng mga tao? Di ba ang sasabihin ng mga tao, kaninong anak to ang bait? So ang nagbibigyan ng honor, yung pangalan ng magulang. Tandaan natin to mga kapatid, ang kabutihan ng anak ay nagre-reflect sa kabutihan ng magulang. At kung masama ang anak, magre-reflect din yun dun sa nagpalaki sa kanya. And that is yung parents din. Mamuhay tayo ng matuwid, mamuhay tayo na nagmamahal sa Panginoon Diyos at nagmamahal sa ating kapwa. Makakapagbigay ito ng kaligayahan sa ating ama at ina, at the same time, makakapagbigay rin ng kaligayahan sa ating Panginoon Diyos. God bless everyone, and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundo.